Mga kababayan, gising. Gising sa katotohanan. May gumugulong na matinding teleserye sa Senado. Pero ang tanong, sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang nanginginig ang tuhod sa takot? Isang malupit na blind item muna tayo para magkaalaman kung sino ang may itinatago, ha? Sino itong mga politikong halos mabulunan sa kanilang mga privilege speech dahil sa takot na mabuksan ang floodgate ng korupsyon. Sino itong mga nagmamalinis na akala mo kung sinong mga santo pero nung lumabas ang katotohanan mula sa tinatawag nating Brave 18, biglang nag-panic mode at nagtatakbo sa mga hearing. Aba, anyari? Bakit parang mga basang sisiw ngayon ang ilang opisyal natin diyan? Sasabihin niyo marites lang, ha? Sasabihin niyo walang kredibilidad? Truth bomb! Ang totoong kwento hindi na mapipigilan. Mismo si dating Congressman Mike Defensor na ang bumasag sa katahimikan, nilinaw niya, si Saldico ang bubuo ng kwento ng Brave 18. Kaya sa mga nagtatangkang mag-contempt sa kanila, sa pangunguna ng ilang senador dyan, hoy, mag-isip-isip kayo, ha? Hindi nyo basta mapapatahimik ang mga sundalong nagbuwis ng buhay para sa bayan, para lang pagtakpan ng bilyong-bilyong pondo sa flood control. Ang tanong ng bayan, sino nga ba ang tunay na mastermind? Bakit takot na takot kayong marinig ang testimonya ni Saldico at ng Brave 18? At bakit si Mike Defensor ang nakatayo ngayon bilang kalasag ng katotohanan? Hihimayin natin ang legal genius strategy na ito dito sa hashtag #WalkWithLand. Panoorin niyo ang buong video na ito dahil walang preno nating ilalatag ang mga dokumento at affidavit na ayaw ipabasa sa inyo ng mga trapo. Bago natin pasabugin ang mga detalye, ha, mga kababayan, nakikita nyo naman ang tindi ng harassment at demolition job laban sa mga nagsasabi ng totoo. Sa mundong ito kung saan ang kasinungalingan ay pinupondohan ng bilyong-bilyong mula sa buwis ninyo, ang katotohanan ang unang sinisikil at binubusalang bibig, ha? Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. We are on the road to 100,000 subscribers to show the strength of our community. Patunayan natin sa mga trapong iyan na hindi tulog ang masang Pilipino. Hindi tulog ang mga OFWs na nagpapakapagod sa ibang bansa habang winawaldas ang kaban ng bayan dito. Sumali na kayo sa aking YouTube channel membership sa hashtag #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na ito na maabot ang ating goal. Ang inyong bawat pag-subscribe, pag-like at pag-share ang siyang pinakamalakas na panangga natin laban sa mga korap na gustong maghari-harian. Subscribe to stay updated on the truth behind the latest headlines. Join us dahil ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Dumako na tayo sa karne ng ating talakayan. Ano ba talaga itong Brave 18? Sinasabi ng mga kritiko at mga nasasaktang politiko na sila raw ay mga maleta boys, mga kargador o mga walang kredibilidad dahil ang ilan sa kanila ay na-dismiss sa serbisyo bilang Marines. Aba, sandali lang. Doon pa lang sa pag-atake ninyo, sa pagkatao nila, bistong-bisto na kayo. Di ba? Okay, ganyan naman ang laro ng mga trapo, di ba? Kapag hindi kayang tapatan ang ebidensya, ang sisirain ay ang kredibilidad ng testigo. Pero sino ba ang humahawak sa kanila? Mismo si dating Congressman Mike Defensor. At ano ang pahayag ni Defensor? Ayon sa kanya, ang mga taong ito ay hindi binayaran o pinilit. Sila ay mga ordinaryong sundalo na ginawang tagahatid ng pera, pera na nanggagaling sa mga maanumalyang proyekto sa flood control. Let's look at the strategy here, ha? Bakit sinabi ni Mike Defensor na si Saldico ang bubuo sa kwento ng Brave 18?
Dahil si Saldico ang dating chairman ng House Committee on Appropriations, siyang nakakaalam kung paano ba pinagpapasahan at paano inuorganisa ang pondo para sa flood control na umabot sa 805 billion pesos. Nak ng putek. Kapag nagsalita si Saldico at itinugma ang kanyang testimonya sa affidavit ng Brave 18, tapos ang ligaya ng mga magnanakaw sa gobyerno. Iyan ang dahilan kung bakit gumagawa ngayon ng kung ano-anong sarswela sa Senado para harangin ang pag-usad ng katotohanan. Pansinin niyo ang nangyari nitong mga nakarang araw sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Nagbanta ang ilang senador na i-contempt ang Brave 18 dahil hindi sila sumisipot sa mga hearing at doon sila tumutuloy sa tanggapan ni Senador Robin Padilla. Galit na galit ang ilang opisyal, akala mo sila ang may-ari ng bansa. Hoy, makinig kayo ng mabuti. Ayon kay Mike Defensor walang legal na basihan para i-contempt ang Brave 18. Bakit? Dahil wala silang sinusuway na lehitimong proseso. May mga mabanta sa kanilang mga buhay Ang Rage Coalition mismo ang nagbunyag na may mga seryosong pagbabanta laban sa mga witnesses na ito para lang hindi sila makapagsalita laban sa korupsyon sa flood control. Gusto nyo silang piliting lumabas sa bukas na arena para ano? Para maharas, para ma-pressure ng mga abogadong bayaran, Ang ginagawa ni Defensor at ang kanilang legal team ay isang matalinong depensa upang protektahan ang integridad ng kaso. Hindi sila takot sa komite, takot sila sa mga maruruming laro ng mga politikong balat sibuyas na kapag nasasangkot ang pangalan ay gagamitin ang buong makinarya ng gobyerno para rumesbak. Ito ang kailangang maintindihan ng masang Pilipino, ng mga taxpayers at ng mga OFWs natin. Bakit naging ganito kainit ang issue, Noong nakaraang taon pa nagsimula ito ng isiniwalat ni Marine Sergeant Orly Gutesa ang tungkol sa mga maletang naglalaman ng milyong-milyong cash na i-deliver sa matataas na opisyal. Ngayon, 18 pang dating Marines at sundalo ang lumabas para magpatotoo. Ito ang tinatawag nating plunder, at malawakang korupsyon kung mapapatunayan. Ayon sa legal assessment natin, ang pagharang ng Kamara at ng ilang opisyal sa mga impeachment complaints na isinasampa ni Defensor ay malinaw na paglabag sa saligang batas. Hindi nyo pwedeng gamitin ang inyong posisyon na para magsilbing pader at proteksyon sa mga tiwali. Ang usaping ito ay dapat nang idiretso sa Ombudsman at Supreme Court kung patuloy ng babastusin ng mga mambabatas ang karapatan ng mga testigo. Si Saldico mga kaibigan ay nagpahayag na handang magtestigo ng virtual o sa tamang venue para patunayan kung paano inoorganisa ang korupsyon sa Pilipinas. Kaya ang tanong ng mga bumabatikos kay Saldico at Mike Defensor, kung malinis ang konsensya nyo, bakit hindi nyo hayaang gumulong ang isang patas na investigasyon na walang pananakot at walang bastusan sa Senado? Kaya para sa aking paliwanag ng henyo at ang hatol nila sa gabing ito, malinaw pa sa sikat ng araw na ang kwento ng Brave 18 sa tulong at gabay ni Mike Defensor at sa bubuing testimonya ni Saldico, ang gigiba sa matagal ng sistema ng korupsyon sa ating bansa. Ang mga politikong akala mo'y mga tuta na sunod-sunuran sa kanilang mga among mayayaman at makapangyarihan ay unti-unti nang nabubunyag ang tunay na kulay. Mag-comment po kayo, sino po yung mga politikong yan? Hindi niyo mapapatahimik ang katotohanan sa pamamagitan ng pag-iingay at pag-inasal bata sa mga hearing. Sa huli, ang masang Pilipino ang magpapasya. Patuloy tayong magbabantay, walang aatrasan at walang sasantuhin. Muli, ako ang inyong kaagapay sa katotohanan. Nag-iiwan sa inyo ng paalala, ang katotohanan ay parang baha kahit gaano karami ang inyong ilagay na harang o peking flood control, sa huli aapaw at aapaw ito para linisin ang dumi ng lipunan. Mag-subscribe, mag-like at sumali sa ating membership para sa patuloy na laman hanggang sa susunod na pagbabalita. Ito ang hashtag Walk with Lan, saan ka man sa mundo.
boses mo ang lakas ng bayan. O kung hindi naman po sobra-sobra, um, okey bumili po kayo ng ating mga products 'no, po natin 'yan sa description. Hanggang dito na lang po mga kaibigan, maraming salamat at mabuhay po ang Pilipinas.